pagsalita, ano? Salamat, nakasama natin sila. Okay, tayo po'y gumawa ng ating gawain ngayong umaga. Atin pong hinihiwag-hiwag yung mga binanggit na uri ng kasalanan sa Bible. No? Tinignan po natin yung Mark chapter 7. Suyo uli kahiyahiyaman ay pakitayo uli kayo sa Mark chapter 7 verse 22. Andito na tayo sa tapat ng evil eye. Okay? Sabi po ng Mark 7:22 sa English muna, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Tagalog, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Manalangin po ulit tayo, Panginoong Diyos, pakipagpala po na iyong salita. Ito po iyong maging salita, hindi salita ko, kundi maging salita mo. Dahil ikaw ay totoo sa iyong salita. Kami nagbibintang, kami naghihinala, pero ikaw ang nakakakilala ng aming buhay. Wala kang salitang bintang at hinala. Lahat ng salita mo, pag binitawan mo, ito totoo. Masakit man ito, pero yun ang totoo. At kung matanggap namin ito na may kapakumbabaan, palalayaan kami ng katotohanan. Kabagan niyo kami, Banal na Espiritu. Ang dugo ng Panginoong Sus, ang patuloy na tumalisay, lumukob sa aming katauhan. Sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay, upo na po ulit kayo. So, nais ko pong linawin. Uli, ba't ba natin tinatalakay ang kasalanan? Ano? Mahapdi ang pakinggan, masakit, nakakapasok. Pero, ako iniwala, hindi yan isinulat para nakasulat lang. Ano? Hindi yan, sabi nga natin, ang Bible hindi nilagyan ng estabilong itim, ano? Para matakluban. Ibig sabihin, talagang dapat yan ay nililinaw, nililiwanag. Kasi ang trabaho ng Banal na Espiritu, tayo ay sumbatan sa kasalanan. So, paano siya makakapag-minister kung yung trabaho niya ay hindi natin isinisiwalat? Paano siya makakasumbat kung tahimik yung kanyang isusumbat? Ano? So, ang Banal na Espiritu ay sadyang tayo uusigin. Sa layuning, wala tayong may pagmalaki. Wala tayong may pagmalinis. Wala tayong may ipagmataas at sukat ipagmatigas. Kumbaga, buko na tayo eh. Hindi na tayo makakapagmaang-maangan. Alam na ng Diyos ang totoong tayo natin. Ano? Lagi nating nauulit, mas appreciate ang bituin pagkagabi, hindi pag-araw. Ano? Bakit? Pag-araw, hindi mo kita ang bituin. Tatanungin ko kayo, ngayon ba may bituin? May bituin ba ngayon? O kaya yan ay pagka-araw ay nilalagay sa isang malaking planggana? Ano? At saka uli isasabit pagkagabi? Hindi. May bituin ngayon. Bakit hindi mo kita? Kasi maliwanag. Alam niyo kung bakit hindi natin makita na si Jesus ang ilaw? Maliwanag yata ang tingin mo sa sarili mo. Dapat makita mo ikim madilim. Makasalanan tayo. Amen? Huwag mo sabihin yung ligtas ay hindi makasalanan. Makasalanan tayo. Iba lang ang attitude natin pag ligtas na tayo. Amen? Tayo ay gupo. Tayo ay siphayo. Tayo ay halos madurog ang ating puso sa kasalanang nagawa at iniisip pa lang. Pero ang ating pinag-uusapan ay yun sana ang maganap sa bawat naikinig
Kasi, hindi mo, kumbaga sa tao, hindi mo kakailanganin ng doktor kung hindi ka malay na may sakit ka. Alam mo, ang doktor ay interesado ka lang sa doktor kapag alaman mo may sakit ka. Ngayon, nais ko sa inyo, sabihin sa inyo, sa mata pa lang, malala na sakit natin. Sa mata pa lang. Kasi ang ating pag-uusapan ay evil eye. Pag-usapan natin yung lasciviousness, grabe pala yung lasciviousness. Pag talagang inungkat mo ang Bible, grabe pala yan. Ano? Kaya hindi babago yung napapanood natin at baka kinagigiliwan nyo pang panoorin na may pagtatalik ang hayop at ang tao. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. That's part of lasciviousness. Sino magpapahayag niyan? Dapat talaga hinihiya ang tao dyan. Dapat ipadama natin na talaga ang tao'y madumi. Para maghanap ka ng pangligo. Di ka? Kaya may naghahanap ng panligo, isang taon na hindi pa naligo, ay pa maghanap. Marami daw tao parang isda, ang tagal sa dagat, hindi alam na basa. Ganyan din tayo, makasalanan tayo, pero wala lang. Wala lang. Evil eye. Tingnan po natin, ano ba yung evil eye? Hindi yan yung bulag, hindi yung sa lubong ang itim, hindi. Pag sinabing evil, sa Bible yan ay tinatawag na wickedness o kasamaan. So hindi ibig sabihin yung evil, masamang mata, ay duling, bulag, may problema, etc. Nasungkit ng karayom, hindi. Mamaya makikita natin yan, may kinalaman ang mata sa puso. Hindi pwede may paglalayo yan. Pag sinabing ay, hindi lang literal na mata. Yan ay, pag pinag-aralan nyo po yung ay, ginagamit yan maging sa noong una pa, yan ay may kinalaman sa inggit, may kinalaman yan sa malisya, may kinalaman yan sa pag-irap-irap, yung mataas na paningin. Alam ba ang mata ay bintana ng ating masamang puso? Yan din ay bintana ng maganda nating puso. Kaso lang, nung ang tayo bumagsak na sa kasalanan, wala nang dalisay. At wala kaya ni sino man sa kanyang sarili na maging dalisay sa paningin ng Diyos. Pwede tayo magdalisay-dalisayan sa paningin ng kapwa. Ay kaya naman natin talagang pagtaguan ng ating kapwa eh. Di ka? Pero nabubuking din. Sabi nga, magpakatago-tago mo na yung nabubuking din. Walang lihim na hindi nahayag. Ano? Kaya yung alam naman nating hayag sa Diyos, ang gawin na lang natin magsisi. Aminin tayo makasalanan dahil sa tao lang naman tayo nakakapagtago eh. Pero sa paningin ng Diyos, lahat ay hayag. Okay, so ang ating pag-uusapan ay hindi may problemang mata, physically. Kasi kung yung babasahin naman diyan sa context, sabi diyan ang talata, verse 21, magsimula tayo sa verse 21, for from within, out of the heart of man. So, may pinaghuhugutan, heart of man. So, yung heart di yan, hindi rin yan literal na puso kung pag-aaralan natin. Yan ay spiritual factor. Yan ay spiritual condition of man. Tingnan niyo po. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts. So, sa puso naglalabas yung masasamang isip. Katulad ng adulteries. So, hindi aksidente talaga yung adulteries. Lulan niya ng puso. Fornications, murders, ano pa. So, dinidin lang po natin na ang problema sa mata, yung matang yan ay hindi physical. Una, nais kong pansinin natin, dyan po sa evil eye. Evil eye.
yan po ay because of depraved heart. Because of depraved heart. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng paghiwalayin sa usapin ng Biblia ang mata at ang puso. Kahit nga ang sanlibutan, meron silang awiting sa mata makikita. Ang tunay kong damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang ako ay sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita. Wala naman, limot ko na yun. So, ibig sabihin, maging yung damdamin na ay kita raw sa mata. Oh. Eh di lalo yung masamang puso'y kita rin sa mata. Ay, obvious naman po yun. Sabi nga ng Bible, ang malalaking may masamang tingin sa babae. Oh, tamo, tingin yun. Nakakasala ng pangangalo niya. Walang physical. Tawag dito, na nangyari, contact. Pero sa tingin pa lang, nagkakasala na. Bakit nagkakasala ka sa tingin? Kasi yung laman ng puso. Tama ho ba ka? Oh. Sa Matthew chapter 13:15, tingnan po natin ang Matthew 13:15. Tingnan niyo po. Ano ba yung pusong yan? Pag sinabi pong depraved, yan po ay corrupt, masama, bad, wicked. Bakit tayo may bad eye? Because we have bad heart. Why we have bad, corrupt eyes? Because we have corrupt heart. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Yun ho palang pikit na mata, yung sadyang voluntaryong umaayaw, ay sapagkat meron silang pusong ayaw. Naintindihan niyo ba yan? So, hindi mapapaglayo at mapaghihiwalay ang kalagayan ng puso sa hilig ng mata. Kung ano ang nilulunggati ng pusong ito, hangat na hangat ng pusong ito, yun ang kinawiwilihang hanapin ng ating mata. So, meron tayong bad eye, meron tayong masamang mata, dahil meron tayong masamang puso. Bigat po yun. Kaya marami hong tao, hanggat hindi ligtas, hypocrisy lang ang practice pagdating sa Diyos. Puro pakitang tao yan hanggat hindi ligtas. Ang sabi ko nga diyan, parang yung parang bato sa tagal na hindi nagalaw sa kanyang tayo, nagmukhang lupa. Pero wag ka, yapakan mo't madulas. Bato pa rin yun. Maraming tao natuto lang ng ethics, natuto lang makipagkapwa, pero dalhin mo sa Diyos yan. Dalhin mo sa Diyos yan. Bakit expose tayo dyan eh. Ang bait-bait pagkausap, pag dinala mo na sa talata, utay-utay na nag-ipis-ipis. Bakit? Ang tao mukhang malambot. Hindi kayang maging totoo ng tao sa Diyos. Dahil ang puso niya hindi totoo yan. May masamang mata dahil may masamang puso. In fact, may masamang nguso dahil may masamang puso. Kasi lahat ng panglabas na nakikita sa atin, yan ay nag-uugat, ang hugot niya ay pangloob. Kaya hanggat walang Holy Spirit yan, walang bunga ang Diyos. Puro bunga lang na kung anong kumulapol sa pusong kasalanan. And mind you, ang puso ng tao ay hindi natilabsikan ng kasalanan. Hindi nadaplisan ng kasalanan. Nakulapulan. Okay. Dapat maintindihan, maliwanag sa atin yon. Tanong niyo ha, bakit natin naaral na ito? Makita mo na hindi tuwa ang Diyos sa iyo. Ang Diyos hindi nalulugod sa tao. Hanggat ang kasalanan ay hindi mabigat sa kanyang kalooban para pagsisihan.
ihingi ng tawad sa Diyos. Mata yan, mata. Ang daming kasalanan sa mata. Mamaya, makikita pa natin yan. Tignan nyo ha, sabi ng talata, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at pati tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Bakit? Voluntaryo po yan. Kanilang ipinikit. Bakit? Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Alam niyo po mga kapatid, ang mabigat po sa kasalanan ay hindi lang pagiging masama sa pagiging makasalanan, kundi yung enjoy mo na yung ganung buhay. Kaya sabi nila, pinipigil ang mata, baka sila'y baka pakinig at gumaling. Ibig sabihin, estranghero sa kanila yung buhay na espiritual, ayaw nila yun. Masaya na silang ganun. Sa totoo na po, ang puso ho ng tao ay masaya na wala ang Diyos. At ang tao ay nakikisama lang. Siyempre, lalo pag politika, ay di nakakaya naman. Lalo't pag dumating ang kumpare, lalo't may kisama ng Diyos ko. Pero hindi yun sincere. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapot ang kanilang puso'y malayo sa akin. Tingnan pa natin sa, saan tayo? Deuteronomy 15 verse 9. Sige, talikdan na lang natin yan. Ito ang nais ko pong sabihin din sa inyo, mga kapatid. Dapat maalaala din natin na kung paano ang mata at puso hindi pwedeng paghiwalayin. Tama ba yan? Kasi basahin niyo po ang mata, lagi may kaugnayan, hindi nalayo sa talata, banggit ang puso. So hindi talaga magkaiwala yan. Ngayon, kaya may masamang mata, may masamang puso. At itong nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Ang puso ng tao ay siya niyang pagkatao. Naintindihan niyo ba yan? Hindi ikaw ang pagkatao mo, yung suot mo. Tayo ngayon nagkukubli minsan sa suot natin pero hindi yung ating suot ang ating pagkatao. Tayo ay tayo kung ano yung puso natin. Ngayon, ang masamang balita, ang puso'y masama. Kaya mga kapatid, masakit mo sabihin sa inyo, walang mabuting may pagkatao pag ang Diyos ang tumimbang. Tingnan niyo po ang Proverbs chapter 23, verse 6 and 7. Tingnan niyo po, para patunayan po natin. Eat thou not the bread of him. May ba, tulog na agad? May vitamins ba ang aking bibig? Eat thou not the bread of him that hath an evil eye. Evil eye. Sa Tagalog, huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Oo, siguro inaalo ka. Kain na. Pero sumanang tingin sa iyo. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanya mga masarap na pagkain. Bakit? Ituloy natin ang verse 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaloob niya, ay gayon siya. Sa English, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, yun siya. Nanindihan niyo ba yun? Amen? Kaya, may katwiran din yung mga psychologists. Hindi nga, yung nag-aaral sa body language, maging sa pagsusulat daw, alam mo daw yung matipid na pagkatao. Bakit? Sa isang maliit na nakakagawa ng notebook, ng isang libro. Sa isang pambansin, nakakagawa ng isang libro, sa katipidan magsulat. Yung isang may paiwarang, isang may paiwair. Ayun mga batid, lalo pa ang Diyos sa iko tayo kung ano laman ang ating puso. Kaya kitang-kita mo yung mga taong walang gana sa Diyos. Pumunta kayo dito sa pulpito. Naimik ang inyong tayo. Naimik ang inyong asal. Amen? Lalo kung nakatungo ka na at pikit ka.
hayag na hayag ang puso mo. Wala kang sigla sa Panginoon. Oy, gising. Amen. Dapat kayo nagdadala ng unan. Pagka kayo pupunta ng simbahan, may dala kayong unan, kumot, kulam. Huwag nang kulambo. Baka sumukob pa yung marami. Mga kapatid, we are in the presence of God. Ano sabi ng Bible? Na iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing tulog. Hindi ganon. Amen? Isang haing buhay. Masigla. Nakikinig ng salita ng Diyos. Sayang yung pabango mo. Sayang iniligo mong tubig. Pupunta ka simbahan, hindi ka lang pala makikinig ng salita ng Diyos. Ay, ano yan? Ha? Alam niyo mga kapatid, tama rin na ikaw ay maglugod sa tao. Pero mas magandang maglugod tayo sa Diyos. Huwag mong isiping nakakatuwa ka sa Diyos, nag-i-intro pa lang ako, patulog ka na. Amen? Tapos yung bisita natin na ikinig ng ayos. Kaya yung miyembrong tulog na agad ang bisita na ikinig. Amen? Okay. Tingnan po natin. So, kung ano yung ating puso, yun ka. Yun ka. Kaya hindi tayo pwede magtago sa relihiyon. Tama? Yung iba, pagka malapit na ikulong dahil bulgar na yung kanyang kabulastukan, yung kanyang anomalya, mga politician, bigla nagsisimba eh. Bakit? Akala nila may itatago nila yung kanilang pagkatao sa relihiyon. Kahit nga si Joab, dahil buko na siya, binuko na siya ni David kay Solomon. Kita mo, at tanda mo ang ginawa ni Joab. Maging si Denijah. Kaya nang sila ay mabuking na, pumunta agad sila doon sa dakong banal. Kasi akala na pagtataguan ng pagkatao sa relihiyon, no, dugo lang ni Jesus ang pwedeng nating pagtaguan. Dugo lang ni Jesus ang pwedeng mag-alis ng kasalanan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Liban na lang matigis ang dugo ni Jesus, walang kapatawaran. Kaya huwag ka sa baptismo tatago. Huwag din sa bautismo, huwag din sa binyag, huwag din sa 10 utos. Walang pwedeng magkubli ng ating kabulukan sa paningin ng Diyos, kundi yung inusinting buhay na binuwi sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama kundi sa magitan ko. Si Jesus ang pag-asa mo at pag-asa ko. Pero bakit hindi tayo interesado sa Kanya? Akala natin ayos tayo. Yun pa ang masama sa kasalanan. Madaya. Kaya sabi ng Jeremiah 17:9, ang puso'y madaya ng higit kaysa lahat ng bagay-bagay. Yung bang mamamatay ka na hindi mo ramdam? Di ka? Alam mo marami ang tao, pa-impyerno na, feeling good pa. Nakakaawa. Maliwanag mo ba? Okay, deep brave heart. Number 2. Tingnan po natin yung Matthew 6. Kasi ang akin pong tinignan ay yung may ugnayan sa mata. Ayan na po ang maganda sa ating Bible. May concordance. Pag ang pinag-usapan yung mata, ay di maghanap ka ng concordance na puro mata. Hindi mo makikita dyan yung mata ng pigsa. Yan lang ang wala ako nakitang mata ng pigsa. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 6 verse 22 hanggang 23. Ang iliwan ng katawan ay ang mata. O, kita mo yan? O nga naman, imagine mo kung wala kang mata, ay di walang ilawan nga ang iyong katawan. Tama ba? Ay nakikita mo kaya ang katawan mo kung wala kang mata? Makikita mo kaya ang paligid mo kung wala kang mata? Kaya tama na ang ating mata ay ilawan. Ito yung liwanag. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan ay mapupuspos ng liwanag. Kasi
Ang context po na yan, kung yung babasahin, bawal, hindi pwedeng dalawang Panginoon. Iibigin mo ang kayamanan at saka ang Panginoon. Ang context po niya, ibig sabihin, meron kasing puso na hindi pwedeng, mata na hindi pwedeng dalawang Panginoon. Kapag ang iyong minamata ay hindi ang Panginoon, hindi ka single eye, hindi ka nakatutok sa Panginoon, madilim ang iyong mata. Ngayon, verse 23. Ayan, salamat po sa mga dadatingan. Tatapat kong masama ang iyong mata. Tingnan nyo ha. Di kay evil eye ang ating pinag-uusapan. Ang buong katawan may mapupuspos ng kadiliman. Kaya mga kapatid, ang ating puso di may hiwalay sa ating mata. Ang mata hindi may hiwalay sa iyong katawan. So kung paano masama ang mata, masama ang iyong pagkatao. Katawan. So, pandalwa, not only the brave heart, pag sinabing evil eye, ito ay darken himself. Ito'y nagpapadilim ng sarili. Kaya sa totoo na sa Bible, tayo binulag. Ang ating mga matang espiritual ay bulag. Ano pag sinabing bulag ay di madilim? Tama? So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating evil ay, mga kapatid, ay sa talata na ating binasa, ito ay nagpadilim ng ating buhay. Kapag ang iyong mata ay maliwanag, ay di maliwanag ang tingin sa buhay. Di kayo ganun lang kasimple yun. Pero pag ikaw ay bulag, nako'y kakakapa-kapa. Kaya maraming taong kakapa-kapa. Hindi alam kung sino ang tagapagligtas. Hindi alam ang Biblia. Hindi alam na dapat paglinggo na simba. Ang tao ay madilim ang buhay dahil ng masamang mata. Tingnan niyo po, basaan ulit natin ang talata. Tingnan niyo po. Ang sabi diyan, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat niya ang iyong mata, ang iyong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. So, ibig sabihin, kung maganda ang iyong mata, maganda ang iyong buhay. Ulitin ko, physically speaking. Tama ba? Pag maliwanag ang iyong mata, maganda. Amen? Kitang-kita mo, gwapo pala ang asawa mo. Ang ganda pala ng asawa mo. Ang gaganda pala ng mga anak mo. Bakit? Walang problema ang mata mo. Pero kapag ang mata mo ay madilim, malaki ang problema. Ngayon, pagdating sa spiritual life, mga kapatid, malaki ang problema ng mata natin. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Para makita natin. Tingnan niyo po. Sige, kaya na agad para tayo mabilis. 2 Corinthians. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. So, yung matang yon tumutukoy sa pag-iisip. Samantala sabi, kung ang isip mo'y maliwanag, maganda ang buhay. Pero kung ang isip mo'y madilim, ay delikado. Bakit? Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ako'y mahilig manood ng debate. Mahilig akong manood ng debate. Nakakaawa ang tao. Hindi talaga alam ang katotohanan. Maraming tao ay hindi alam ang katotohanan. Ang Trinity, hindi alam. Ang katiyakan ng kaligtasan, hindi alam. Ang nag-iisang paraan ng kaligtasan, hindi alam. Bakit? May masama ang mata. May problema ang mata ng isipan. Bulag. Hanggat hindi si Jesus ang inyong tagapagligtas, mga minamahal sa mga nanonood at mga naanditong bisita, kawawa ka ang tayo mo, bulag ka pa. Meron kang problema sa iyong mata. Tingnan pa natin, pantatlo, not only the brave heart darken himself, but also, alam niyo po yung evil eye, yan po ay describes by habit.
obvious po yung, yung sa ginagawa ng tao. Obvious na ang kanyang matay may problema. Alam niyo ba, sabi ng 1 John chapter 2, verse 16, love not the world. Huwag niyong ibigin ng sanglibutan ni ang mga bagay ng sanglibutan. Bakit? Ano ba na sanglibutan? Pita ng laman, pita ng mata. Ngayon, kitang-kita niyo ang tao na may evil eye, ang habit ng kanilang mata ay kung saan yung evil. Tama. Sabi nga natin, kapag ang puste ay nakabaling sa silangan, saan pa silangan? O kanluran na lang, kanluran. Paano ba tayo niyon? O ilaya. Ano ba ito ba ilaya? Okay, ito yung puste. Pag ang puste ay nakabaling sa ilaya, saan babagsak yun? Alam nga naman nagbagsak sa ibaba. Kaya ang tao ay sa kasalanan, ang mata natin ay nakabaling sa kasalanan. Maliwanag ko ba yan? Opo. Kung saan ka nakahapay, doon ka tutumba. Alam nga naman kayo nakahapay sa silangan, sa kanluran ka, tumumba sa ala yun. At kung mangyari yun, himala yun. Kaya ikay dati nakahapay sa kasalanan, humapay ka sa Diyos, abay, biyaya yun. Milagro yun. Kaya kung hiniwala ang kaligtasan, milagro. Para bagang isang malakas na tubig, ang tawag yung falls ba ang tawag doon? Tapos daragasa sa ilog, ang lakas ng agos, may pumatak na isang dahon. Ano? Ay walang magagawa ang dahon sa ragasa ng tubig. Kung saan rumaragasa, dumadaloy ang tubig, doon dala ang dahon. Yun talaga. Pero ang nakakapagtaka, kung ang dahon nakakaahon, himala yun. Kaya kung ikaw nakakaahon sa agos ng mundong ito, may himala. Dati ang buhay mo, kung ano ang uso sa mundo, alak, sigarilyo, sugal, sabong, yan din ang uso sa buhay mo. Ngayon nakakaahaw ka ng pasalungat, may himalang nangyari sa iyo. Amen? Kaya biyaya yung naikinig ng salita ng Diyos. Available ang miracle ng Diyos kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Akala mo naghimala yun? Ang buhay ko yan dati, ang hilig ko sa sugal, ang hilig ko sa sigarilyo, ngayon hindi na Ito na ang hilig ko ngayon sasarap magbasa ng Bible. Kayo ba nasasarapan sa Bible? Alam niyo po, pag hindi ka nasasarapan sa Bible, may sakit ka. May trangkaso. Di ka? At saka kung wala kang hilig sa Bible, huwag mong patunayan sa ang anak ka ng Diyos. Sumigaw ka ng iki-anak ng Diyos, imposible kung wala kang hilig sa salita ng Diyos. Gaya ng sanggol na bagong panganak, nasain ninyo. So, ang tunay na pinanganak, may pagnanasa sa gatas. Okay. Kaya kung ikay-baptize na, tapos ayaw mo sa Bible, nako, pampadagdag ka lang sa baptize. Mga baptize na nasa impyerno. Ako iniwala may mga baptize na nasa impyerno. At mayroong magsusugal na nasa langit. Amen? Kasi nagsisi yun. Nabago yun. Pero yung baptize, huwag kang sasalig sa baptize. Si Jesus ang tagapagligtas. Sa aming mga bisita, hindi namin kayo. Totoo, kaalamoy kayo. Kami gigil na gigil kayo maging baptismo. Meron nga kami baptismo, kulang na itaboy. Bakit? Hindi ganun. Ang gusto namin, makinig kayo ng salita ng Diyos, maintindihan nyo ito, sumampalataya kayo kay Jesus, wow! Sabihin ko siya, pag ikisumampalataya kay Jesus, iba. Yan, kami kaunaway ko ba yan, si Sister Shirley. Nadat nga ko niya sa Bargara, si Pastor Joel. Ngayon, kasama, nabubuhat pa rin ako niyan. No, pero, tingnan niyo po ang aming mga buhay ngayon. Ay, baka ako'y makarating pa ng Vietnam. Pagsuswertehin. Maliwanag ko ba?
Maraming talata, hindi ko na kayang buksan. Tingnan niyo po ang Roma chapter 8, 3:18. Tingnan niyo po. Ito garapalan. Kaya masarap mong magbasa ng Bible, mag-aaral ng Bible. Bigyan ka lang ng paksa, andyan na sa concordance. Tsakain mo na lang yung hiwag-hiwag tingnan niyo ha, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Bakit? Ibig sabihin, yung kanilang habit na mga mali, parang sabi nga ni Job, para lang sila nainom ng tubig na hindi malang nabibitalukan. Alam niyo ba, ang daming tao sumabong na ng sumabong, bumabae nila ng bumae, sumigarilyo na lang sumigarilyo, umalak na umalak. Kaya lang, walang kasabit-sabit sa budi. Bakit? Kita kasi ang ating ang ating masamang mata sa ating kinagigiliwan, sa ating kaugalian. Amen? Kaya ako, hindi din ako mahilig sa mga computer games. Sa totoo na, magaling lahat ako, hindi magaling dyan. Saka ayaw ko mahiligan yan. Sinasaway ko nga anak ko Kaya kayo mga membro, huwag kayo magpakita sa anak ko na kayo naglalaro niyan. Ispain ko kayo. Opo. Okay, seryoso yan. Hindi nga, wala nga games ang aking kahit yung chess na lang, inalis ko pa. Bakit? Hindi ko naman tap-tapan yan. Kala nyo ga, mga kapatid, yung magbasa ng Bible, panahon din. Tama? Tapos makikita ko, talagang, ang tunog pa naman na yan. Nakakadala, nakaka-addict. Tapos hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Tapos pag-attend mo din, tulog ka lang. Pero pag nagko-computer game ka, luwa na ang mata, natulo na ang luwa, mulaga pa. Nakakahiya yun. Amen. Pag sa computer games, kahit namumula na ang mata, wala pakialam. Pero pag salita ng Diyos sa intro pa lamang, nanununggab na. Nakakahiya yan. Amen. Amen. Walang pagkatakot sa Diyos. Ayaw mo ba, mahirap mabuhay ng ayos na walang takot sa Diyos. Marami tayong pwedeng banggitin dyan, pero I do hope naiintindihan niyo yan. 2 Peter chapter 2, verse 14. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yan. Na may mga mata. Nasaan pa tayo? Mata. Kaya yung mata, marami yan. Pinya yan Na may mga matang puspos ng pangangalo niya. Grabe yung Facebook natin. Kahit bigay, basta man na lang doon. Hindi ko man piniprint, bigay nakakapasok ng gayon. Kayo ba yung nakakaranas din ng gayon? Yung kasi magpo-post ako. Titingnan ko kung naandun, dumating. Iba ang nakalagay. Na may mga matang puspos ng pangalon niya. Hindi medyo, puspos. Masama talaga ang mata. Masama, mga kapatid. Kita niyo ba yan? Masama ang mata. Bakit? Masama ang puso. At ito pa malapit hindi maaaring maglikat. Sa English yan, and that cannot cease from sin. Hanggat wala ka kay Kristo, hindi ka titigil sa hilig mo. Amen o ba? Pero palibasa tayo may Holy Spirit na napapatingin pa rin naman Sabi naman ng Holy Spirit, uy. Amen? Pag tumagal ka, kita mo, nangangatal ka na Bakit? May takot na sa Diyos. Pero yung walang takot sa Diyos, larga. Babayad pa yan. Gagastos pa yan. Mabiligan lang yung gusto ng layaw ng mata. Tama ho ba? Tama ho ba yan? Alam nga namang mali yun, i-Bible lang may sabi. Hindi mali yun. At saka by experience, yun naman common sa tao. Ano pa? Na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga. Okay. Nakuha natin yung mata.
describes by habit. Yung evil eye, nakikita sa kanilang kinagigiliwan at gawi. Pangapat na lang tayo. Not only depraved heart, darken himself, describes by habit. Ito pa malupit. Alam ba yung evil eye? Yan po ay defecting habitat. Alam ba yung matang masama na nanggaling sa pusong masama, yan po yung nagpapasama ng ating tahanan, ng ating environment, ng ating kapaligiran. Mula sa tahanang, literal na tahanang pamilya, hanggang sa community, hanggang sa lahat ang marating ng taong may matang masama, yan ay nakakahawa. Bakit may masamang lipunan? Dahil may masamang mata. Bakit may masamang mata? Dahil may masamang puso. Bakit may masamang puso? Kasi may mga pusong wala ang Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti. Kapag ang Diyos ay wala sa iyo, masama ka. Tingnan niyo po ang Mark 7:22 hanggang 23. Basahin uli natin. Andiyan pa ba kayo? Ang iyong bang mata ay mas mabuti pa. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Okay, verse 23. Sige po. Oh, ba't naging 2:23? 7:23. Ibababa lang yan. Yan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipang galing. At nakakahawa. Amen? Amen. Ba't ako natutong manigarilyo? Nahawa ako ng tatay ko. Tama? I-analyze po natin ang Genesis chapter 6, verse 6, 11 and 12. Malapit na po tayo. 6 verse 5, I mean. 6 verse 5. Tingnan po ang talata diyan. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Tingnan niyo po, ibang tumingin ang banal na mata. Ang bigat sa kasalanan. Pag ang tumitingin sa kasalanan ay makasalanang mata, masaya sa kasalanan. Pero ang Diyos palibhasa ay pure eyes. Banal siya. Ang tingin niya sa kasalanan ay mabigat. Tama ka ba? Tayo wili. Ang Diyos ay payo. Ngayon, pinakita ng Diyos yung kabigat ng kasalanan. Pagdating ng verse 11, tingnan niyo po ang verse 11. Ano sabi ng verse 11? At sumama ang lupa. Saan nag-ugat yun? Sa puso mo ng tao na nakikita ng Diyos. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa'y napuno ng karahasan. Bakit? Verse 12. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito, sumama. Bakit? Sapagkat pinasama ng lahat ng mga tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Kaya tayo makasalanan hindi contributor ng maganda. We are bad influencer. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay naging empleyado, dapat talaga ikaw ay magandang impluensya sa inyong company. Kung ikaw ay estudyanteng Kristiyano, dapat maganda kang impluensya sa school. Kung ikaw ay ligtas, iisa pa sa iyong pamilya, dapat ikaw ay may magandang impluensya sa iyong pamilyang hindi pa ligtas. Sabihin ko sa iyo, na ikaw hindi nakikinig yan at kitulog lang, ang sama ng impluensya mo. Amen? Are you with me? Okay, so makikita natin mga kapatid, ang masamang mata ay nagdi-defect ng tahanan. Kaya meron tayong masamang sanlibutan dahil na masasamang mata na nanggaling sa masamang puso. Masamang puso dahil wala ang Diyos. Maliwanag mo ba?
Then last, siyempre, ako, isang araw, ito, bagong palit ito eh. Kasi nataas na pala yung aking grado. Kaya pala, hindi na nga ako nakakalakad, matutumba pa. Bakit? Naliliyo eh. Kapag kayo ay merong katarata, anong gagawin nyo? Ay, kayo magpapagaling. Bakit? Nakakatakot ba ako'y mabulag? Ay, kung masama ang mata mo, nag-aalma ka bang baka ikaw mapapuntang impyerno? Di ka? Tayo, pag literal na mata, naghahangad tayo na huwag tayo mabulag. Na huwag tayo mapahamak. Kung maaari, gumastos na tayo, mapaayos lang ang aking mata. But mind you, mga batid, number 5, ang evil eye ay desperately needed healing. Bakit? Tingnan niyo po ang Mark 9:47. Nandiyan pa ba kayo? Tingnan niyo po ang Mark 9:47. At kung ang mata mo'y makakapagpatisod sa iyo, ay tukitin mo. Ang lupit noon. Yung kung mata mo ikay nagiging dahilan para ikay mabuhay sa kasalanan, ay alisin mo na ang mata. Mabuti pa sa iyo pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulit sa impyerno. Well, hindi naman na talaga ang papayo ko sa inyo, alisin niyo ang mata. Ang punto ko lang, ipabago natin sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating masamang mata. Magsisi tayo. Bakit? Saan pupunta daw yung mga taong nagiging dahilan ng kasalanan ang kanyang mata? Ay sa totoo na, ang masamang nasa meron nating puso ay napupulpit, nasasatisfied, napupunuan dahil lang ating magsasamang tinitingnan. At isang araw, hindi ka masisiyan na tinitingnan mo lang yan. May palalim na hakbang ang kinagigiliwan ng mata mo. Ngayon, ano sabi ng Bible? Kung ang mata mo'y makakapagpatisod sa iyo. Amen? Ay tukitin mo. Lupit niyan. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Mas gusto pa ng Diyos na ikaw ay walang mata na ikay pa-impyerno. Ang ibig sabihin, dapat maging conscious ka, you are in desperate need na iyong mata ay gumaling. Amen? So, tayo ba may masamang mata? Ang iba nga, hindi makatingin yung mata. Pero sa Facebook, ay mulaga-mulaga. Pero pag salita ng Diyos, hindi. Well, my part for you, ay i-share ko ang Word of God. Pero ito'y totoo. Opo. Alam niyo ba, sa Efeso 1:18, yamang naliwanagan na ang mata. Yung salamat. Ang Diyos talaga nagbibigay ng unawa sa mata. Kasi pag Efeso chapter 2, verse 1 hanggang 9, makikita mo diyan, kaya may matang bulag, may matang patay sa Diyos kasi may matay talagang spiritual na buhay. Kailangan mabuhay para makakita ang mata. Maliwanag ko ba? Ikaw, ako, lahat tayo, may masamang mata. Bakit? May masamang puso. Anong kailangan natin? Dito nga tayo sa Efeso 1:18, dito tayo magtapos. Kasi mahaba yung Efeso chapter 2, 1 hanggang 19. Tingnan niyo po, magandang balita sa taga-Efeso. So, ibig sabihin, may mga taong nasolusyonan. Yamang naliwanagan ang mga mata. O, tingnan niyo, sinasabi ko sa inyo, basta may matang binanggit, kasunod agad ang puso. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto nyo ba pumunta ng langit? Gusto nyo ba pag ikinamatay, tiyak mo pa langit? Dapat kilala mo na kung sino ang tagapagligtas mo. Si Jesus lang. Dapat alaman mong wala kang pupuntahan, wala kang doktor ng mata, kundi si Jesus. Merong Eyo. Ano ba ibang pangalan ng salmen? Di yan sa SM, Eyo, Eo. Eo yung pinupuntahan, Eo. Yung iba, ano pa? Acevedo?
Azevedo Optical, may lakas sa loob na tumatagal. Ever ready battery pala yun. Okay, Azevedo Optical at saka Eyo. Ngayon, sino ang magpapagaling ng mata mong espiritual? Hindi si Eyo, hindi si Azevedo, si Jesus Christ. Ang Holy Spirit. Kaya wala tayong iniaalok dito kundi si Jesus. Kung gusto mong umayos ang mata mo, ang puso mo, buong pagkatao mo, kahit ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang sinulatan, taga-Epeso, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa. So, ibig sabihin, yung palang may malinaw na mata, may malinaw na pag-asa. Amen? May kinamalayan ang maliwanag na paningin kay Jesus sa maliwanag na paroroonan sa kabilang buhay. Kaya maraming tao hindi nakakatiyak kung saan baga ako dadalhin ko. Ako baga impyerno, purgatorio, ano baga. Kasi bulag nga may matang masama. Pero pag ikaw na kay Jesus, I hope and I pray na kayo magpakumbaba sa Diyos. Humingi ng tawad. Manalangin. Kapag maliwanag na ang mata mo, maliwanag na rin ang pag-asa mo. Amen? Kasarap ka ng ikay lalaki, ano? Tinanong ka, nanliligaw ka, anong porsyento na? 1%, malabo pa. Ano? 20%, medyo malabo pa rin. 50-50, isang mamamatay ka na. Pero pag 60, parang may linaw. 70%, parang may linaw. Kaganda ka ng ating buhay ang linaw na, ako'y pag namatay, ako'y tiyak mo, ako'y palangiti. At ang sabi ng Bible, anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin yung maliwanag na pag-asa, kung taglay mo'y magdiwang ka. Kaya hirap na hirap baka 1,000 square meter. Tama? Yung lupa. Ay imagine ng Bible, iyon na ang mundo. Huwag na yung 1,000 square meter. Huwag na yung 1,000 hektares. Iyon na ang mundo. Isaksak mo sa baga mo. Pero kung hindi mo tiyak na ikay palangit, walang kwenta. Wala akong nakitang punong-puno ng pag-asa ay nagpakamatay. O, ba't ka nagpakamatay? Ako'y masaya. Ako'y punong-puno ng pag-asa. Wala. Kalimitan ng dinidulubyo, dinidiliryo yung walang pag-asa. Pero pag maliwanag na ang mata mo, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa. At ano pa? Ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Bakit kami? Wala namang pera. Eh, di masasaya. Ewan ko kayo. Kayo masaya. Maya ako'y alam ko ako'y palangit. Kahit ako'y pilay, ako'y masaya. Bakit? Alam kong pag-asa ko eh. At saka yung kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana. Alam mo kapatid, minsan magandang may reward. Pero mga kapatid, ako'y makarating ng langit, gag-reward gayon. Tama? Oo. Eh ano nga sa isa ng passport, di ka naman nakarating. Wala man lang. Ako expert na, wala man lang. Kung saan nakarating eh. Ay gigil na gigil ka makarating ng Vietnam. Makarating ng Amerika, ng Australia, ng Canada. Ay pag natating mo na may lupa rin eh. Ang pinakamaganda yun, tiyak mo ikipupunta ng langit. Dahil naliwanagan na ang iyong mata. Tayo manalangin. Mapagpala namin